What's up mga kasang, no? Update lang natin yung ating mga ginagawa ngayon dito sa ating fish room, kung saan ay nakikita niyo yung flower horn natin na hindi pa nangingitlog. So yun, naisipan ko muna na magpalit ng male na tetra doon sa ating pares na nilagay doon. At yun, kung mapapansin nyo, wala na yung crayfish natin dito, no? Yung ating fortune lobster dyan, namatay na rin, no? At bigla na lang siya nanigas. So yun na, wala na nga siya dyan. So ang nandito na lang sa tank na to is yung ating mga glow tetra. At namimili ako ng male na tingin ko male, no? Kasi yung pinagsama nating yellow, hindi talaga naglalabas ng eggs. So ito yung napili ko na tingin ko male, itong kulay purple. So ito yung isasama natin doon sa ating yellow na medyo malaki, yung tingin ko female. So hindi ko alam, baka dalawang female tong napagsama natin kaya hindi nag-eggs yan. So kunin ko yung maliit na yellow at baka female din yan na maliit lang. So ito naman ang susubukan natin ngayon, no? Pwede naman siguro mag-breed ng magkaibang kulay So naglagay nga tayo dyan ng purple na tingin ko ay male. Tapos ito yung female natin, o yung tingin ko ay female na kulay yellow. So malalaman naman natin yan kung magbe-breed yan agad-agad. Siguro bukas, no, kinabukasan, makikita natin na mag-iitlog yan kung sila nga ay male and female. So yan, medyo na-stress pa sila. Alright mga kasama, makalipas ang ilang minuto, malilikot na silang dalawa. So hayaan muna natin dyan yan. At babalikan natin yan bukas. Tignan natin kung mag-e-eggs na sila dyan dahil may breeding cage naman yan. So safe naman kung mag-itlog yan, malalaglag lang sa bottom. Alright mga kasang, hapon na naman at hindi pa rin nangingitlog itong ating female flower horn. Ang tagal na nito, ilang araw na to. Puro forma lang siya dyan at hindi pa nangingitlog, pero yun nga, wala tayong magagawa dyan kundi hintayin na lang. So yun, no, hindi pa rin siya nag-iitlog ngayon. Anong oras na naman? At maggagabi na naman maya maya. So nililinis niya yung part na wala sa clay pot, no. Sana naman wag siya yung mangitlog dahil ang hirap pag dyan ang itlog yan, hindi natin makokontrol yung eggs at hindi natin malilipat-lipat pag sa bottom siya ng itlog. Ayan, tingin ko dyan siya mangingitlog any moment siguro ngayong gabi. So ayun, hantayin ko na lang, no. Wala naman tayo ibang gagawin dyan dahil magkasama naman sila. At di naman sila nag-aaway, so sila nang bahala kung anong gusto nilang gawin. So yung mga kasang, at morning na ulit. Tingnan natin tong ating binibreed na beta. Kung nag-hatch na ba. Ayun, no. Nakikita ko na yung mga fry niya na, ayan, nag-hatch na nga yung ating beta. At medyo parang konti lang yung nag-hatch. Hindi ko alam kung konti lang o kumonte. So ayan nga yung male natin. Siya yung nag-aalaga dyan ng ating mga fry. Hindi pa natin pwedeng alisin yan, no? Dahil hindi pa nakakalangoy ng maayos yung mga fry. So kailangan niya pantulungan niya na ilagay ulit sa bubble nest para hindi malunod yung mga fry. Silipin naman natin itong ating tetra kung nag-itlog na ba yan dyan. At mukhang pumayat yung ating yellow female. Tingin ko yung meron. Ayun guys. Ayan guys, kung nakikita nyo, no, nangitlog na nga yung ating tetra. Simula nung nagpalit tayo ng male kahapon. Siguro nga female din yung yellow na naisama natin. So ito talagang sure na male and female. So male yung ating purple at yellow yung ating female yung ating yellow. So medyo marami eggs to, no? At ang sabi nila 24 hours lang daw dapat nag-hatch na to. So tingnan natin, no, kung mag-hatch sila. Hintayin na lang natin bukas.
kung makakabuhay tayo ng fry ng ating globe tetra. So yun, tatandaan ko na itong dalawa na to, na male and female. At ayun, no, ito naman ang isikasuhin natin ngayon, itong bago nating alagang mga hamster. Good morning. Yan, mga tulog pa sila. Baka puyat na naman itong mga to. Panghin nyo na. Medyo mapanghi talaga to. So every 2 days pinapaltan ko ng kusot yan. Every 2 days nililinisan ko sila, dahil pag binabayaan mo ng mga 3, 4, 5 days napakapanghi na talaga. So ito, meron tayong ano dito, no, pang sand bath nila. Tapos may carrier tayo dito. Ito na yung ginawa kong parang ano nila yan. Diyan na sila naliligo. So ito na nga yung ginamit ko. Nilalagay ko lang dito yung sand. Tapos dito ko sila nilalagay at iniiwan ko ng ilang minuto dyan para sila na yung maglinis sa sarili nila. Habang nililinisan natin yung kanilang lalagyan. Dahil sobrang ang panghi talaga, guys. Hindi ko nga alam kung paano ginagawa ng iba. Kung paano nila inaalagaan itong mga ganito. Paano nila kinikip. Kasi yung mga iba may mga magaganda pa ng lalagyan nila. Hindi ko alam kung pumapanghi rin ba yun. Kasi ang panghi talaga, guys. Kaya hindi ko to pinapasok sa loob ng bahay. Ayaw ni Mrs. kasi nga iba yung amoy niya. Ang panghi talaga pag umihi. So yun. Iwan muna natin sila ng ilang minuto dyan. At lilinisin natin itong kanilang lalagyan. So yun mga kasang, tinapon ko na yung mga kusot sa basurahan at binabanlawan ko to ng tubig. Hindi ko na sinasabon niya, binabanlawan ko lang. Every 2 days ginagawa ko to, dahil pag hindi ko ginawa yan, yari tayo sa amoy talaga, napakapanghi. So, banlaw-banlaw lang tayo dyan para mawala yung amoy. Nawawala naman yung amoy, guys, pag binabanlawan siya. So patutuyuin lang natin muna to ng ilang minuto bago natin ibalik yung ating mga hamster. So ito na yung mga hamster natin at malilinis na sila. So papalitan ulit natin ng bagong kusot. Itong kusot na to, nabibili ko to 20 pesos, isang balot na ganito. Tapos nagagamit ko siya, kalahati lang nilalagay ko. So sa isang linggo nakakadalawang ganito ko, isa't kalahati. So mga 30 to 40 pesos ang nagagastos ko sa kusot sa maintenance nitong ating alagang hamster. Yan, hindi ko na masyadong pinupuno yan. Tapos sa pagkain, parang nakabili ako ng pellets, 20 pesos lang ata yung 1/2 nun, o 1/4 ba yun? O 1/2 nga ata. So mura lang din, no? Mura lang din mag-alaga ng hamster. Mapanghilan talaga, guys. So mga masaselan sa panghi, hindi sa inyo pwede itong hamster na to. Eh ako, kinip ko lang naman to dahil sa anak ko, dahil nga gusto niya, tinitignan-tignan to ng anak ko Gusto niya rin yan. So keep natin yan. At free ko lang din naman ako yan dahil nag-swap lang kami nung makuhanan ko niyan. So yun, bigyan natin ng pagkain. Itong pellets lang ang binibigay kong pagkain dyan. Kaya natulong ko pa yung anak ko dyan. So ayun, ganun lang ang routine namin dito sa hamster na to. Sa umaga, sa pangalawang araw mapangina talaga. At yun, minsan sinisilip-silip ko rin. Tapos ang anak ko na silip-silipin. Yan, di ko naman para mag-focus na mag-breed niya. Gusto ko lang alagaan yan dahil nga gusto ng anak ko rin. Lagyan natin dito kasi nag-aaway. At yung mga kasang, no, hapon na. Hindi pa rin nangingitlog yung ating female ploughorn. Pero tingin ko mangingitlog na to any moment dahil napakalinis na ng bottom natin. Yung bottom ng tank natin. Kasi yung male maghihintay na lang. So hintay-hintay na lang din tayo kung anong gagawin nito mga to. Kung makakatsamba tayo ng breed ulit. So yun, hapon na, gabi na nga paggabi na naman. Parang may nakita akong ayan parang may eggs na. May eggs na yun
Next dito. Ba't parang kumakalat yung eggs mo? Hindi kaya ata makaitlog ah. Ano kayang nangyayari? No? Hindi ko kasi binabantayan guys eh. Tinitignan-tignan ko lang pag napapadaan ako. Pero dapat mangitlog na talaga to eh. So yun mga kasang. Gabi na nga at nangingitlog na siya. Pero ang problema eh, kinakain yata ng male yung eggs niya kaya hindi na iipon. Kasi parang kumakalat lang eh at hindi na iipon talaga eh. Parang kinakain niya nga. So ayun no. Mukhang malabo na naman tong breeding na to. Dahil kinakain niya eggs. Hindi kagaya nung nakaraan, tinitignan niya lang yung eggs pero hindi niya kinain. Ngayon kasi kinakain niya. Ayan guys, so tingnan nyo. Ayan o, pumpor. Ayan o. O diba? Parang kinakain niya eh. Paglabas pa lang ng eggs, kinakain niya na agad. So pag ganito ay wala tayong magagawa kahit pigilan natin yan at pabayaan natin mag-egg yung female. Once na isama natin yung male eh baka kainin niya lang din. So ang plano ko dito eh pabayaan na lang muna sila at balikan na lang natin sila bukas ng umaga. At malaman natin kung ano no, kung marami eggs o kung wala. Malalaman na lang natin bukas yan. Dahil di naman natin kontrolado talaga yan. You want to play? Let's play. So yun mga kasang, umaga na naman. At wala kang eggs no, kung nakikita nyo. Malinis. At yung female natin eh mukhang may kagat pa sa cock. So baka nag-away din to kagabi. At siguro nga ay kinakain lang din ng male yung eggs na nilalabas ng female. Kaya hindi sila nagkasundo dyan. Dahil wala ako nakikita ano yung eggs eh. May nakikita akong mga, ayan, mga eggs na nakakalat. Pero yung isang kumpul na eggs talaga ay wala. So negative na naman no. Failed na naman tayo sa ating breeding ng flower horn. Pero hindi ibig sabihin nun ay titigil tayo no. So next time, susubukan ulit natin yan dahil wala naman tayo ibang ginagawa. Hindi subukan na subukan yan. At silipin naman natin itong glow tetra natin dito na yung mga eggs eh dapat nag-hatch na yan. So na ba yan? May mga fry na ba tayo dito ng tetra? Dahil hindi rin naman ibig sabihin na nag-itlog to eh mabubuhay yan. So hindi rin ako nag-expect pa masyado dito dahil first time ko lang naman. So yan, wala akong nakikitang fry ah. Sabi nila 24 hours daw pero parang wala akong nakikitang fry. Ayan, nandiyan pa rin yung mga eggs at parang namumuti. Parang namumuti lang yung mga eggs natin. Ayan o. Hindi ko alam kung mag-hatch pa ba to. So ayan, binuksan ko yung flash para mas makita nyo yung mga eggs na namumuti lang. Ayan o, dami pa naman. Wala pang gumagalaw eh. Sabi kasi nung iba, 24 hours lang daw pag tetra. Eh nag-hatch na agad. Pero ito, 24 hours na to. Pero nakikita ko yung mga eggs pero wala akong nakikitang gumagalaw. So hindi ko pa alam yan kung mag-hatch ba yan. Malaman natin yan hanggang mamaya no. Hayaan ko muna yan dyan. Hanggang mamayang hapon. Malaman natin kung mag-hatch ba yan. Tapos yung beta naman natin. Ito na yung beta natin no. So kumunti na lang yung bubble nest. At kumunti na lang din yung beta fry. Medyo nabawasan siya. At ayun, mukhang free swim na tong mga to. Pwede na natin sigurong kunin yung male. Yan, di na rin naman siya nagawa ng bubble nest. So kukunin ko na yung male nito. Dahil wala na rin naman gagawin yung male dyan. Para makakain na rin siya. Baka kainin niya pa yung mga fry niya pag naisipan niya eh. So yun, pag mga ganito, mga 4th day, 5th day, pwede nyo na kunin yung male. Dahil nakakalangoy na ng maayos. So ayan yung mga beta natin no. Tapos yun, tapusin ko na ang video na to. Update ko na lang kayo ulit mga kasang. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.